Lahat ng aking nasaksihan ay higit pa sa aking inaasahan. Isang pandaigdigang tagamasid na dating minamaliit ang Pilipinas ang nagbigay ng isang tapat at nakakagulat na pahayag. Bakit ang taong ito na dating puno ng pag-aalinlangan ay tinatawag na ngayon ng Pilipinas na isang huwaran ng katatagan at pagbabago? Isang pangungusap na yumanig sa buong punong tanggapan ng United Nations ang nagpabago sa lahat. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansa sa Asya. Ito ang konklusyon mula sa isang mataas na opisyal ng UN na may 30 taong karanasan at kilala sa kanyang sukdulang pagiging rasyonal. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Galit na tumayo ang mga kinatawan ng China at Hapon. Ito ay isang kalapastanganan sa heograpiya at kasaysayan. Isang pahayag na walang basehan. Bakit Pilipinas? Hindi ba't mas malaki ang ambag ng Hapon? Ngunit nang buklatin ng opisyal na iyon ang unang pahina ng ulat na pinamagatang ang susunod na pandaigdigang kapangyarihan, ang mga delegado mula sa 193 na bansa ay napuno ng di makapaniwalang katahimikan. Bago tayo magpatuloy, mangyaring ikomento kung saang panig ng mundo ka nanonood at siguraduhing mag-subscribe dahil hinding-hindi mo gugustuhing makaligtaan ang balita bukas. Ano nga ba ang mayroon sa Pilipinas na ganap na nagpabago sa 70 taong geopolitikal na pag-uuri ng mundo? Ang nakakagulat na katotohanan ay malapit ng mabunyag. Ako si Alejandro, isang senior manager sa United Nations Office sa Geneva. Ang pangalan ko ay laging may kasamang paglalarawan na kalmado hanggang sa punto ng pagiging walang awa. Sa loob ng 30 taon, hindi mabilang na krisis ang aking hinarap sa gitna ng masalimuot na pandaigdigang diplomasya. Ngunit noong umagang iyon, gumuho ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Gaya ng dati, pumasok ako sa opisina ng 8:00 ng umaga, humihigop ng aking espresso. Biglang umilaw ang isang urgent na notifikasyon sa aking computer, ulat sa piniling destinasyon ng mga bagong kawani. Binaliwala ko sana ito hanggang sa buksan ko ang file. Muntik ko nang mabitawan ang aking tasa. Unang pwesto, Pilipinas. Ikalawa, Alemanya. Ikatlo, Canada. Hindi ako makapaniwala. Sa loob ng 30 taon, hindi nagbago ang ranking na iyon. Estados Unidos, Switzerland, United Kingdom, Pransya ang mga tradisyonal na kanluraning kapangyarihan ang laging nangunguna. Ngayon, ang Pilipinas, ang kapuluan na iyon, ay nanguna sa napakalaking agwat. 3 beses kong ni-restart ang aking computer sa pag-aakalang may mali, ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. 10 minuto ang lumipas, dumating ang ikalawang urgent na ulat. Sa pagkakataong ito, mula sa mga diplomatikong channel. Ang titulo pa lang ay nagpatigil sa tibok ng puso ko. Pinagsamang pahayag ng mga umuunlad na bansa. Pilipinas, itinalagang pangunahing estratehikong katuwang. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Binuksan ko ang dokumento at tumambad sa akin ang isang di kapanipaniwalang nilalaman. Kenya, Ethiopia, Vietnam, Bolivia, Bangladesh mula Afrika, Asya hanggang Timog Amerika, lahat ng umuunlad na bansa ay nagkakaisang lumabas sa tradisyonal na G7, G20 framework para unahin ang bilateral na pakikipagtulungan sa Pilipinas bilang kanilang pambansang prioridad. Hindi ito basta diplomatikong salita. Ito ay isang konkretong plano ng aksyon na may kasamang pagbabago sa budget at pag-prioritize ng mga proyektong kasama ang Pilipinas. Agad kong tinawagan ang IT department. I-verify ninyo ang 2 ulat na ito. Suriin ang lahat ng posibleng error sa datos. Pagkatapos ng 30 minuto, dumating ang sagot, malinaw at malamig, walang mali sa ulat. Lahat ng datos ay 100% tama. Napaupo ako sa aking silya, nakatingin sa kisame. 2 magkaibang pangyayari, ang patutunguhan ng mga talento sa loob ng UN at ang estratehiyang diplomatiko ng mga umuunlad na bansa ay parehong tumuturo sa iisang direksyon. Imposibleng nagkataon lang ito. Ano ang nangyayari sa Pilipinas? Pakiramdam ko, ang 30 taon kong karanasan at kaalaman ay naging basura sa isang iglap. Paano nagawa ng islang ito na limitado ang likas na yaman at diplomatikong pagkilala ang ganitong himala? Magulo ang isip ko, ngunit isa lang ang sigurado.
Ito ay isang misteryong kailangan kong lutasin. Sakto noon, bumukas ng malakas ang pinto ng aking opisina. Isang dalaga ang pumasok, habol ang hininga. Si Isabela, isa sa aking mga chief of staff, isang masigasig at idealistang babae sa kanyang edad na 30. Madalas kaming magkasalungat ng opinyon, ngunit ngayon, ang apoy sa kanyang mga mata ay kakaiba. Sir, nakita niyo na po ba? Ang dalawang ulat, nanginginig ang kanyang boses sa pananabik. Sinubukan kong manatiling kalmado. Nakita ko na. Pero kumalma ka, Isabela. Malamang ay panandalian lang ang pangyayaring ito. Panandalian? Itinukod ni Isabela ang kanyang mga kamay sa aking mesa. Sir, hindi po ito uso lang. Ito ang kinabukasan ng UN. Hindi, ito ang kinabukasan ng buong mundo. Umiling ako. Isabela, masyado kang emosyonal. Alam kong nahuhumaling ang mga kabataan ngayon sa kulturang Pinoy Jollibee, mga teleserye. Sa tingin mo ba talaga'y mababago ng mga iyan ang foreign policy ng isang bansa? Hindi niyo po naiintindihan. Bumaba ang tono ni Isabela. Nanggaling po ako sa Pilipinas noong 1 taon. Nakita ko roon ang pag-asa, hindi dahil sa ekonomiya o teknolohiya. Ipinapakita nila ang isang landas na hindi pa natatahak ng sangkatauhan. Ibinaba ko ang aking panulat at tiningnan siya. Isang bagong landas? Anong ibig mong sabihin? Sir, ang Pilipinas ay dati ring tumatanggap ng tulong, hindi po ba? Noong panahon ng tulong mula sa Amerika, wala rin silang pag-aari. Alam nila kung ano ang pakiramdam ng maghirap. Alam nila kung ano ang desperasyon. Kaya ang paraan ng pakikipagtulungan nila sa mga umuunlad na bansa ay ibang-iba sa kanluran at sa China. Hindi sila tumitingin mula sa itaas. Pantay ang tingin nila. Hindi ako kumbinsido. Parang napakaromantiko naman yan, Isabela. Ang pandaigdigang relasyon ay tungkol sa kapangyarihan at interes. Huminga ng malalim si Isabela. Maiintindihan niyo rin po balang araw, siguro hindi ngayon. Pagkaalis niya, muli kong tiningnan ang mga ulat, ngunit ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Isang bagong landas, pantay na pakikitungo. Umiling ako. Sa 30 taon kong karanasan, ang ganyang idealismo ay walang lugar sa realidad. Ngunit bakit may bahagi sa akin na hindi mapakali? Mayroon ba talaga akong hindi nakikita? Nang hapong iyon, isang dokumentong may selyong top secret ang dumating sa aking mesa, ang detalyadong pagsusuri sa pinagsamang pahayag ng 77 na bansa. Binuksan ko ang sobre at binasa ang bawat salita. Habang nagbabasa, lalong lumalakas ang panginginig ng aking kamay. Pahayag ng Foreign Minister ng Kenya. Susuriin naming muli ang aming tradisyonal na pakikipagtulungan sa ibang bansa. Ang kooperasyon sa Pilipinas ang aming magiging pangunahing prioridad. Anunsyo ng Development Committee ng Ethiopia na pagpasyahan naming gamitin ang modelong Pilipino bilang batayan at ilalaan ang 30% ng aming pambansang badyet sa mga proyektong kasama ang Pilipinas. Talumpati ng punong ministro ng Vietnam. Ang Pilipinas ang aming pinakamahalagang estratehikong katuwang, mas mataas ang prioridad kaysa sa Amerika o China. Deklarasyon ng Pangulo ng Bolivia, ang Pilipinas lamang ang tanging nakauunawa sa aming mga umuunlad na bansa. Bangladesh, Tanzania, Paraguay, Indonesia, walang katapusan. Afrika, Asia, Timog Amerika, lahat ay sumisigaw ng Pilipinas. Nakalakip sa dokumento ang naguguluhang reaksyon ng U.S. State Department at Chinese Ministry of Foreign Affairs. Ang Washington ay nagpatawag ng emergency meeting. Ang Beijing naman ay sinasabing sinusuri ng buo ang kanilang malawak na Belt and Road Initiative. Hindi ito tungkol sa kulturang popular. Ito ay isang fundamental na pagbabago sa pandaigdigang kaayusan. Bigla kong napagtanto, hindi na ito sekreto. Noong Abril 2024, sa isang walang katulad na pahayag, sinabi ng mga foreign minister ng G7, ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon ay hindi maaaring mawala para sa seguridad at kaunlaran ng pandaigdigang komunidad. Mga kasama, pansinin ang salitang hindi maaaring mawala. Hindi ito diplomatikong salita, ito ay isang pag-amin sa politika. Sinasabi sa atin ng 7 pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na kung wala ang Pilipinas, hindi iikot ang pandaigdigang kaunlaran.
Noon, isang maliit na linya sa huling pahina ng dokumento ang pumukaw sa aking pansin. Ito ay isang transcript ng di formal na panayam sa isang diplomatang Kenyan. Naiintindihan ng Pilipinas ang aming paghihirap dahil naranasan din nilang maging mahirap at ihiwalay. Hindi nila kami kinakaawaan. Itinuturing nila kaming kapantay na kasosyo. Kapantay na kasosyo. Ang mga salitang iyon ay parang may bigat ng isang bundok. Tumunog ang telepono. Opisina ng Secretary General. Alejandro, umakyat ka rito. Ngayon din, emergency meeting. Sa conference room, mabigat ang hangin. Naroon ang lahat ng pinakamataas na opisyal ng UN. Seryoso ang mukha ng Secretary General. Mga kasama, nahaharap tayo sa isang sitwasyong hindi pa natin naranasan. Ang daloy ng talento sa loob ng UN at ang pagbabago sa diplomasya ng mga umuunlad na bansa, dalawang pangyayaring sabay na naganap. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Tumingin sa akin ang Secretary General. Alejandro, ikaw mismo ang pupunta sa Pilipinas. Lutasin mo ang misteryong ito. Nakasalalay rito ang kinabukasan ng United Nations. Tumango ako. Wala akong pagpipilian. Bago umalis, kailangan kong bumuo ng isang team. Ipinasya kong personal na interbyuhin ang mga batang kawani na pumili sa Pilipinas bilang kanilang unang opsyon. Gusto kong marinig mula sa kanila kung ano ang kanilang nakita na hindi ko nakita. Ang unang pumasok ay si Victor, mula sa Pransya. Nagtapos sa Sorbonne University sa International Development. Bakit Pilipinas? Tanong ko. Hindi ba maganda sa Paris, New York o Geneva? Inayos niya ang kanyang salamin at sumagot ng may akademikong sigasig. Sir, natutunan ko sa universidad na ang esensya ng UN ay lutasin ang mga problema ng sangkatauhan. Sa ngayon, naniniwala akong ang Pilipinas ang pinakamahusay na nagsasabuhay ng prinsipyong iyan. Maging mas tiyak ka, putol ko sa kanya. Ang kanilang teknolohiya, sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi lang para kumita. Ginagamit nila ang AI para hulaan ang mga bagyo at kalamidad, mga drone para maghatid ng tulong at EOT para alagaan ang mga may sakit sa mga liblib na baryo. Iyan ang tunay na gusto kong gawin sa UN. Nagliliyab ang kanyang mga mata, isang dalisay na paniniwalang matagal ko nang hindi nakikita. Sumunod si Rafael mula sa Espanya, nagtapos sa Harvard. May magandang kinabukasan ka. Bakit mo pipiliin ang Pilipinas? Natahimik si Rafael sandali. Sir, galing po ako sa Espanya. Dati rin kaming dakila, ngunit kami ay bilanggo ng aming nakaraang karangalan. Tumingin siya sa bintana. Iba ang Pilipinas. Hindi sila tumitingin sa nakaraan, sa hinaharap lang sila nakatuon, at handa silang ibahagi ang kanilang tagumpay. Nabasa ko ang kanilang mga ulat sa tulong panlabas. Tinutulungan talaga nilang tumayo sa sariling paa ang mga umuunlad na bansa, hindi ito limos. Pagkatapos ng mga interview, bumalik ako sa aking opisina at nag-isip ng malalim. Ang mga sinabi ng mga kabataang ito ay hindi dahil sa uso o bugso ng damdamin. May nakita silang mas malalim, mga problema ng sangkatauhan, mga prinsipyo ng UN, pagbabahagi, kinabukasan. 30 taon na akong nagtatrabaho sa UN, pero kailan ko nga ba nakalimutan ang mga prinsipyong ito sa gitna ng walang katapusang mga pulong, ulat at kalkulasyon sa politika. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng hiya. Ang 30 taon kong karanasan ay maaaring mas mababaw pa kaysa sa pananaw ng mga kabataang ito. Ngunit nanaig pa rin ang aking pagiging rasyonal. Sumakay ako sa eroplano patungong Maynila. Sa loob ng 18 na oras na biyahe, puno pa rin ako ng pagdududa. Hindi kaya si Isabela at ang mga kabataang ito ay nalinlang lang ng isang magandang imahe? Pagkalipas ng 20 na oras, lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa bintana, naranasan ko ang aking unang pagkabigla. Ang paliparan ay malayong malayo sa inaasahan kong tipikal na paliparan sa isang umuunlad na bansa. Ang nakita ko ay isang nakakagulat na kahusayan. Pagbaba ko ng eroplano, halos automatiko ang immigration, halos walang pila. Ang aking bagahe ay nasa carousel na bago pa kami makarating doon. Ngunit ang mas nakakagulat ay hindi ang kahusayan, kundi ang malasakit na makikita sa bawat sulok.
May isang pasaherong naligaw at agad siyang nilapitan ng ground staff. Tinulungan gamit ang matatas na Ingles, Pranses at Espanyol. Mabisa nga, bulong ni Carlos, isang miyembro ng aking team mula sa Brazil, pero halos ganito rin sa Singapore o Dubai. Hindi, sa tingin ko'y iba ito. Hindi lang ito kahusayan. Ito ay ang perpektong pagsasanib ng makabagong teknolohiya at mainit na pagkatao, para kang nasa paliparan ng hinaharap. Habang nasa sasakyan patungong lungsod, muli akong namangha. Sa EDSA, ang daloy ng trapiko ay maayos at organisado, higit pa sa Paris o New York. Pagpasok namin sa sentro ng lungsod, nakita ko ang nagtataasang mga gusali ng Bonifacio Global City. Kumikinang ang mga salamin nito. Ngunit sa pagitan ng mga ultramodernong istrukturang ito ay may mga lumang simbahan at makasaysayang puok. Ano iyon? Tanong ko sa driver, tumuturo sa skyline. Iyan po ang BGC, simbolo ng bagong Maynila. Hindi, ang tinutukoy ko ay ang mga bundok na iyon. Isang makabagong sentro ng kalakalan na napapaligiran ng luntiang kabundukan. Ang moderno at tradisyonal, ang syudad at kalikasan ay magkasamang namumuhay ng payapa. Pagdating namin sa hotel, gabi na. Tumayo ako sa bintana ng aking kwarto. Pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila. Ang ilog Pasig ay parang isang laso ng liwanag na dumadaloy sa lungsod. Kailangan kong aminin, ang unang impresyon ko sa Pilipinas ay ganap na mali. Ang kapuluang ito ay mas masalimuot at mas maunlad kaysa sa aking inakala. Kinabukasan, binisita namin ang ahensya ng Pilipinas para sa pandaigdigang kooperasyon at pag-unlad, PIDCA, ang puso ng tulong panlabas ng Pilipinas. Isang batang mananaliksik na nagngangalang Sofia ang sumalubong sa amin. Puno ng sigasig at tiwala ang kanyang mga mata, walang bakas ng takot sa harap ng isang mataas na opisyal ng UN. Maligayang pagdating. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagamit ng Pilipinas ang teknolohiya para lutasin ang mga karaniwang problema ng sangkatauhan. Binuksan niya ang presentasyon. Mula pa noong 1960s, habang ang Pilipinas mismo ay tumatanggap pa ng tulong mula sa Amerika, ipinadala na namin ang aming unang sakahan team sa Aprika. Hindi lang kami nagbigay ng pera o nagtayo ng mga dam. Nagpadala kami ng mga eksperto na nanirahan doon sa loob ng 2-3 taon para personal na ituro kung paano magtanim ng mga pananim na angkop sa kanilang lupa. Tumango ako. Inaasahan ko na ito, tradisyonal na tulong sa agrikultura. Ngunit nagbago ang tono ni Sofia, pero nakaraan na iyon. Ngayon, ang aming kooperasyon ay nasa susunod na antas na. Noong Mayo 2024, inilunsad ng Pilipinas ang programa para sa kaunlaran ng mga katuwang na bansa. Hindi na lang kami nagtuturo magtanim. Tinutulungan na namin ang aming mga partner na bansa na bumuo ng kanilang sariling digital government, smart healthcare, at maging ang kanilang sovereign AI. Natigilan ako. Sovereign AI? Tila nabasa ni Sofia ang aking pagtataka. Noong nakaraang buwan lang, ang unang batch ng mga engineer mula sa Malawi ay katatapos lang ng kanilang pagsasanay sa aming Advanced Technology Hub. Mga ginoo at ginang, ito ang modelong Pilipino. Hindi lang kami nagbibigay. Tinuturuan namin silang bumuo ng sarili nilang kakayahan. Natahimik ang buong silid. Tiningnan ko ang mga larawan sa presentasyon mga kabataan mula sa Timog Amerika na nakasuot ng malilinis na uniforme, nag-aaral sa isang laboratorio sa Pilipinas. Hindi ito tulong, ito ay pagbibigay kapangyarihan, gamit ang pinakamataas na teknolohiya sa mundo. Muling pumasok sa isip ko ang sinabi ni Isabela. Ipinapakita nila ang isang bagong landas. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon kami ng espesyal na pagkakataon. Mga opisyal mula sa Kenya at Ethiopia ay nasa Pilipinas para sa isang pag-aaral. Sasama kami sa kanila. Sa isang video call, ipinakilala kami ni Kenneth, isang mataas na opisyal mula sa Kenya. Maligayang pagdating. Narito kami sa isang agri-tech center na itinayo sa tulong ng Pilipinas 3 taon na ang nakalipas. Sa screen, isang magsasakang Kenyan ang buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang ani na kamatis. Salamat sa teknolohiya ng Pilipinas, lumaki ng 5 beses ang aking ani.
nakakapag-aral na ngayon ang aking mga anak. Tinanong ko si Kenneth ang pinakamahalagang tanong sa aking paglalakbay. Ginoong Kenneth, matagal nang katuwang ng Kenya ang Amerika, Britanya at Sina. Mindmation, ano ang pagkakaiba ng pakikipagtulungan sa Pilipinas? Natahimik si Kenneth ng ilang segundo bago dahan-dahang nagsalita. Ginoong Alejandro, binigyan kami ng mga Amerikano ng pera, maraming pera, pero tiningnan nila kami mula sa itaas. Sa kanilang mga mata, kami ay mga mahihirap lang na nangangailangan ng tulong. Ang mga Chino naman ay nagtayo ng mga infrastruktura, kalsada, daungan, mga gusali, napakaganda. Pero hindi nila pinakinggan ang aming opinyon. Itinayo nila ang gusto nila at iniwan sa amin ang malaking utang. Huminto siya sandali at tumingin ng diretso sa akin sa screen, pero iba ang Pilipinas. Tinitingnan nila kami ng diretso sa mata. Kumabog ang puso ko. Nakikipag-usap sila sa amin sa parehong antas. Tinanong nila kami, ano ang kailangan ninyo? Ano ang mga pangarap ninyo? At taos puso silang nakikinig. Nanginginig ang boses ni Kenneth. Ang pinakamahalaga, tulad namin, ang Pilipinas ay nagsimula rin sa wala. 70 taon na ang nakalipas, umaasa rin sila sa tulong ng Amerika, kaya naiintindihan nila ang aming sakit. Hindi nila kami itinuturing na proyekto ng kawanggawa, kundi mga kapantay na kasosyo. Hindi kami binibigyan ng isda ng mga Pilipino, tinuturuan nila kaming mangisda, at higit sa lahat, naniniwala silang kaya naming tumayo sa sarili naming mga paa. Ang tiwalang iyon ang nagpabago sa amin. Isang malaking pagkaunawa ang tumama sa akin. Ito na ang sagot. Ito ang dahilan kung bakit sabay-sabay na pinili ng 70 bansa ang Pilipinas. Ang mga salita ni Kenneth ay parang kidlat na tumama sa akin. Sa wakas, naintindihan ko kung bakit tinawag ng mga CEO mula sa Amerika at Europa ang Pilipinas na pinakamahalagang lugar sa mundo. Hindi ito pagmamalabis. Ang katotohanan ay mahigit 90% ng pinaka-advanced na teknolohiya sa serbisyo, ang puso na nagpapatakbo sa AI, satellite at lahat ng ating kritikal na infrastruktura ay nagmumula sa Pilipinas. Akala natin, kailangan ng Pilipinas ang proteksyon ng kanluran. Nagkamali ako. Ang buong kanluraning mundo pala ang nangangailangan ng pahintulot ng Pilipinas para umandar ang kanilang kinabukasan. Nang gabing iyon, nagdaos kami ng isang salo-salo para sa mga delegado ng Kenya at Ethiopia. Si Amina, isang opisyal mula sa Ethiopia, ay isang masiglang ginang. Nagtaas siya ng baso para pasalamatan kami. Ngunit habang papalapit na sa pagtatapos ang aming investigasyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa kalagitnaan ng hapunan, biglang namutla si Amina at pinagpawisan ng malamig. Ang sakit ng ulo ko. Sa susunod na segundo, nawalan siya ng malay at bumagsak. Nagkagulo ang lahat. Isinugod namin siya sa pinakamalapit na malaking ospital. Sa labas ng emergency room, nanginginig ako sa kaba. Iisa lang ang nasa isip ko, mamamatay siya rito, sa islang ito sa Asia. Ang 30 taon kong pagkiling ay biglang bumalik. Ang pasyente ay may isang pambihirang tropical disease, seryosong sabi ng doktor. Halos hindi ito nakikita sa Pilipinas. Nagpapatawag kami ng isang team ng mga eksperto. Nanlumo ako. Isang pambihirang sakit mula sa Africa, dito pa sa Pilipinas. Tapos na siya. Ngunit ang aking pag-aalala ay walang basehan. Nakalimutan kong nasa Pilipinas ako. Nalaman ko na lang kalaunan, ayon sa global database na NBO 2025, ang healthcare system ng Pilipinas ay 7 sunod-sunod na taong numero 1 sa buong mundo. Numero 1 higit pa sa lahat ng bansang Europeo, higit pa sa Hapon at Korea. Kaya ang nangyari noong madaling araw na iyon ay isang himala para sa akin, ngunit para sa mga doktor sa Pilipinas. Sa loob lang ng isang oras, ginamit ng ospital ang kanilang AI-assisted diagnosis system, kumonekta sa mga pandaigdigang medical database at sinuri ang libu-libong kaso. Kasabay nito, agad silang nag-organisa ng isang international video conference. Ang mga nangungunang eksperto mula Kenya, Ethiopia at South Africa ay online lahat ng 2:00 ng madaling araw, oras sa Pilipinas. Pagkalipas ng 2 oras, nakuha ang diagnosis.
Si Amina ay may isang nakamamatay na parasito at kailangan ng isang partikular na gamot kung hindi ay mamamatay siya. Ang problema, napakabihira ng gamot na iyon. Walang stock sa Pilipinas. Nawalan ako ng pag-asa. Ngunit hindi sumuko ang medical team ng Pilipinas. Nakita namin ang pinakamalapit na stock nasa Singapore. 6 na oras ang biyahe mula Singapore. Huli na ang lahat. Halos pasigaw kong sabi. Umiling ang doktor. May paraan pa. Kinontak ng ospital ang Philippine Air Force. Isang C-130 military transport plane ang agad na lumipad patungong Singapore. Sa loob lamang ng 4 na oras, dumating ang gamot. 5:00 ng umaga. Nainiksyon ang gamot. Ang buong medical team ay gising magdamag. Binabantayan si Amina. 9:00 ng umaga, dumating ang magandang balita. Nagkamalay si Amina at stable na ang kanyang kondisyon. Pumasok ako sa kwarto. Mahina pa si Amina ngunit nakangiti. Hinawakan ng doktor ang kanyang kamay. Malakas po kayo. Ligtas na po kayo. Salamat. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Bulong ni Amina. Umiling ang doktor at sinabi ang mga salitang hindi ko malilimutan. Hindi po ito milagro, ma'am. Ito po ang aming standard operating procedure. Ipinangako po naming hindi namin kayo pababayaan. Kayo po ay aming mahalagang bisita at higit sa lahat, kaibigan po namin kayo. Lumabas ako ng kwarto. Ang mga miyembro ng aking team, sina Victor at Carlos, ay namumula ang mga mata. Lumapit sila, walang masabi. Alejandro, nagsalita si Victor, paus ang boses. Nagkamali talaga kami. Yumuko si Carlos. Ang aming kayabangan ang naging dahilan kung bakit hindi namin nakita ang katotohanan. Ang tunay na halaga ng Pilipinas ay hindi mga numero. Ito ay ang mga tao, ang pakikipagkapwa-tao na hinding-hindi isusuko ang kahit isang buhay. Tumango ako. Naintindihan na naming lahat. Ang lakas ng Pilipinas ay hindi ang teknolohiya, hindi ang ekonomiya, o kahit pa ang kanilang pandaigdigang serbisyo. Ito ay ang taos-pusong malasakit sa kapwa. Sa mga araw na nagpapagaling si Amina, nag-iisa ako sa aking silid sa hotel, nagmumuni-muni sa labas, ang maunlad na tanawin ng Maynila. Ngunit ngayon, iba na ang pagtingin ko sa lungsod na ito. Hindi ito basta mga gusali at kalsada. Ito ay pinaghalong pawis, luha, pag-asa at pangarap ng mga tao. Binuksan ko ang aking laptop at sinimulang isulat ang lahat ng aking naranasan. Ang paglalakbay na ito ay nagsimula sa 2 misteryo. Bakit gustong pumunta ng mga batang talento ng UN sa Pilipinas? Bakit pinili ng mga umuunlad na bansa ang Pilipinas? Ngayon, napakalinaw na ng sagot. At ang 2 sagot ay tumuturo sa iisang puso. Naiintindihan ng Pilipinas ang pagdurusa. 70 taon na ang nakalipas, sila ay isa sa pinakamahihirap na lugar sa mundo. Naranasan nila ang digmaan, umasa sa tulong, at dumanas ng malupit na pag-iisa sa pandaigdigang entablado. Ngunit hindi sila sumuko. Bumangon sila at ginawang posible ang imposible. Sa prosesong iyon, natutunan nila kung ano ang sakit, kung gaano kahalaga ang pag-asa, at kung gaano kalakas ang tunay na tulong. Kaya iba ang Pilipinas. Kapag gumagawa sila ng teknolohiya, iniisip nila ang tao, hindi ang tubo. Kapag tumutulong sila sa mga umuunlad na bansa, kasama sila sa paglakad, hindi nagmamasid mula sa itaas. Kapag sila ay nakikipagtulungan, ang ibinibigay nila ay ang kanilang puso. Gustong pumunta ng mga batang kawani ng UN sa Pilipinas dahil dito nila nakikita ang tunay na diwa ng UN na isinasabuhay. Pinipili ng mga umuunlad na bansa ang Pilipinas dahil naiintindihan sila ng Pilipinas, dahil dinaanan din ng Pilipinas ang kanilang pinagdadaanan, dahil itinuturing sila ng Pilipinas na kapantay na kasosyo, hindi kaawa-awang mga biktima. Nagsimula akong mag-type. Ito ang konklusyon ng aking ulat. Ang Pilipinas ay hindi na isang islang bansa sa Asya. Ang Pilipinas ay isang bagong modelo ng kooperasyon ng sangkatauhan. Pinatunayan nila na posible ang taos-pusong pakikipagtulungan, na ang teknolohiya ay maaaring maging puno ng pagmamahal, at ang mga dumanas ng pinakamatinding pagdurusa ang magiging pinakamahusay na manggagamot. Huminto ako at tumingin sa bintana.
Kailangan kong dalhin ang katotohanan ito pabalik sa UN sa lugar na pinaglingkuran ko ng 30 taon, ngunit tila nawalan na ng kaluluwa. Pagbalik ko sa Geneva, tumayo ako sa plenary hall ng UN. Ang Secretary General at lahat ng senior managers ay naroon. Mabigat ang katahimikan. Umakyat ako sa podium. Mga kagalang-galang na kasama, 3 linggo ang nakalipas, ang aming team ay pumunta sa Pilipinas upang lutasin ang 2 misteryo. Una, bakit mas pinipili ng pinakamagagaling na batang talento ng UN ang Pilipinas kaysa New York o Geneva? Ikalawa, bakit handang isugal ng 70 umuunlad na bansa ang lahat para piliin ang Pilipinas bilang kanilang pangunahing estratehikong katuwang? Tahimik ang lahat. Alam kong tulad ko noong una, puno sila ng pagdududa, isang kapuluan na may populasyong mahigit 110 milyon, isang ekonomiyang hindi nangunguna, at isang bansang hiwalay sa geopolitika. Paano nila naigitan ang Amerika, Tsina, at Europa? Ang sagot ay nasa kanilang kasaysayan. Ipinakita ko ang unang slide, isang itim at puting larawan ng Pilipinas noong 1950s. Mga taong nakasuot ng tagpi-tagping damit, pumipila para sa harina mula sa tulong ng Amerika. Noong 1950s, sila ay isa sa pinakamahihirap na lugar sa mundo. Naranasan nila ang digmaan, umasa sa tulong. Nasa posisyon sila ng ating mga partner na bansa ngayon. Ngunit ang mahalaga ay hindi ang kanilang pagdurusa. Ang mahalaga ay hindi nila kinalimutan ang pagdurusang iyon. Ipinakita ko ang video clip ng panayam kay Kenneth, ang diplomatang Kenyan. Ito ang pagkakaiba, sabi ni Kenneth. Binigyan kami ng pera ng mga Amerikano, pero tiningnan kami mula sa itaas. Nagtayo ng infrastruktura ang mga Tsino, pero iniwan sa amin ang utang. Pinindot ko ang pause. At pagkatapos sinabi niya, pero iba ang Pilipinas. Tinitingnan nila kami ng diretso sa mata. Nagsimulang magkaroon ng bulungan sa bulwagan. Ikinuwento ko ang nangyari kay Amina, ang opisyal mula Ethiopia na bumagsak dahil sa isang pambihirang sakit. Ikinuwento ko ang himalang pagsagip ang numero 1 healthcare ranking, ang pandaigdigang konsultasyon ng 2:00 ng madaling araw, at kung paano tumawid ng dagat ang isang eroplano ng Philippine Air Force sa loob ng 4 na oras para magdala ng gamot. Sinabi ko sa kanila kung ano ang sagot ng doktor nang pasalamatan ko siya sa paggawa ng himala. Sabi niya, hindi po ito milagro, Ginoong Alejandro. Ito po ang aming standard operating procedure. Hinding-hindi namin iniiwan ang aming mga kaibigan. Tiningnan ko ang mga delegado mula sa 193 na bansa. Huminga ako ng malalim at sinabi ang huling pangungusap sa aking ulat, ang parehong pangungusap na yumanig sa lahat sa simula. Mga kagalang-galang na kasama, ang aking konklusyon ay ito, ang Pilipinas ay hindi na isang bansa sa Asya. Ang Pilipinas ay ang bagong modelo ng kooperasyon ng sangkatauhan na matagal na nating hinahanap. Pagkatapos ng talumpati, nagkaroon muna ng malalim na katahimikan. Naramdaman kong gumuho ang 30 taon ng pagkiling. Tumayo ang Secretary General, ang kanyang mukha ay hindi na mabigat, kundi puno ng inspirasyon. Alejandro, ito ang pinakamahusay na ulat na narinig ko sa aking 30 taon. Ang ulat na ito ang magiging pinakamahalagang gabay natin sa susunod na dekada. At nagsimula ang palakpakan, hindi formalidad, kundi taos-puso mula sa buong bulwagan. Pagkatapos ng pulong, maraming embahador at opisyal ang lumapit at kinamayan ako. Ang kanilang mga mata ay wala ng pagdududa, kundi mayroon ng tinatawag kong pag-asa. Napagtanto ko na hindi lang ang pagtingin nila sa Pilipinas ang binago ng ulat na ito, binago nito ang pagtingin nila sa pandaigdigang kooperasyon. Sa mga sumunod na taon, nasaksihan ko ang pagbabago. Sinimulang pag-aralan ng World Bank ang modelong Pilipino. Itinaguyod ng UNESCO ang teknolohiya ng Pilipinas para sa digital na edukasyon sa mga liblib na lugar. Itinatag ang Global Hope Partnership, isang bagong uri ng kooperasyon na nakabatay sa PIDCA ng Pilipinas na nagbibigay diin sa pagkakapantay-pantay at pagbibigay kapangyarihan. Sa aking huling talumpati bago magretiro, tumayo ako sa podium ng UN. Mga kasama, sa aking 30 taon sa diplomasya, isa lang ang natutunan ko. Ang nagpapabago sa mundo ay hindi kapangyarihan, kundi pakikiramay.
6 na taon na ang nakalipas, pumunta ako sa Pilipinas na may dalang pagkiling. Ngunit tinuruan ako ng Pilipinas na ang tunay na pamumuno ay hindi ang pangunguna, kundi ang pagsabay sa paglakad. Ang tunay na lakas ay hindi pagpapakitang gilas ng armas o yaman, kundi ang pagbabahagi ng pag-asa. Pinatunayan ng Pilipinas sa mundo, pinatunayan nila na kahit ang pinakamaliit na kapuluan, basta't may pinakamatatag at pinakataos-pusong damdamin, ay kayang antigin at baguhin ang mundo. Ito ang kwento ni Alejandro. Ang tunay na lakas ng Pilipinas ay hindi ang mga nagtataasang gusali, kundi ang puso nito, isang pusong naging mahabagin dahil naranasan nito ang sakit. Upang makita ng mundo ang tunay na halaga ng Pilipinas, mangyaring ibahagi ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kami ang sulyap sa Perlas ng Silangan. Magkita-kita tayo sa susunod.